Meron akong napanood kanina sa isang groups, no, sa Facebook na samahan ng mga security yun. Saan nagtatanong siya na makatwiran ba na siya tinanggal ng walang due process, no? At sabi sa kanya, nung siya mag-report daw sa kanyang agency ay company request. So, yun daw ang company rules ang dapat masunod. Alam niyo, may prinsipyo ang batas tungkol dyan sa mga company rules, no? Mas mataas po ang saligang batas sa mga company rules. Ang konstitusyon po at ang mga batas ay mas mataas po sa company rules. Andiyan po ang mga labor law at anuman pong company policy, house rule o blue book ng anumang kumpanya, institusyon o agency ay hindi po maaaring mas mangibabaw sa batas. Yan po ay base sa aking pagre-research, ano? Alam niyo, marami na pong mga ganyang mausapin ng kaso. Ibig sabihin po, hindi maaaring ipatupad ng isang kumpanya o agency ang mga alituntunin na kanilang rules, no? Blue book, ng taliwas po, at ito ay labag sa karapatan ng isang tao o empleyado. Yan po ay nakasaad po sa konstitusyon, mababasa po sa labor code. Napakarami na pong mga ganyang mga usapin na minsan maabot pa po sa labor. Katulad po nung napanood ko, no, may isang security guard ang sinuspindi ng kanyang agency base nga po raw sa kanilang company rules o blue book. Hindi siya binigyan ng written notice, walang hearing o hindi siya pinatawag sa kanilang agency para bigyan siya ng pagkakataong magpaliwanag, no? O yung binigyan man lang siya ng notice to explain. At wala rin pong malinaw na cause o no, just cause ayon sa labor code. Dapat po ay binigyan siya ng notice to explain para masagot niya yung reklamo sa kanya. Sa mga ganyan pong kaso, kahit na sabihin na may blue book ang agency, yan po ay matatawag na summary suspension. At kapag sinabi pong summary suspension, yan po ay malinaw na labag sa batas, no, ng labor code, dahil nilalabag po nito ang karapatan ng isang empleyado doon sa tinatawag na due process, yung karapatan na marinig yung kanyang panig upang ipagtanggol yung kanyang sarili. Yan po ang fair, no? Bibigyan ng empleyado ng notice of explain, then sasagutin niya yun, then patatawag siya sa kanilang opisina para siya ikausapin ng kung sino mang otorisadong kumausap sa kanya. Kasi po ang legal basis dyan, yung Article 3, Section 1 ng Philippine Constitution. Nasa Bills of Rights po yan, no? No person shall be deprived of life, liberty, and property without the due process of law. Yung trabaho po natin bilang tayo mga empleyado, yan po ay tinuturing na property right ng isang manggagawa. Kaya yan po ay labag sa konstitusyon o sa saligang batas. Alam po yan ng mga kapatid natin nag-aaral ng criminology, no? Yung mga ETF graduate natin diyan, kabisado nila yung Bills of Rights. Kaya din po sa Article 2, 9.2, letter B o paragraph B ng the Labor Code. Now ay Article 297 kung di ako kakamali. Bago po tanggalin o suspendin ang isang empleyado, dapat ay sumailalim siya, no, doon sa tatawag na due process. Binigyan ng notice, may hearing, no, o tawag dito, conference, no, kinausap siya. Kasi po yan ang doctrine from the Supreme Court. May mga kaso po hindi ko na lang babanggitin, no, yung mga halimbawa pangalan ng tao versus company, tapos may mga GR number po yan, pati date. Pag kinlik nyo doon, makikita nyo, sinasabi ng Korte Suprema na ang company rules cannot override due process, which is totoo naman po yan. May mga company po, warehouse, establishmento, na nakasuhan ng ganyan. Dahil ang management prerogative ay limitado po yan. In good faith at fairness dapat. Kaya kung hindi po yan na-document, pasensya na kayo, in-mobilize ko yung kamay ko para maigalaw. Sipat ng yan. Kaya kung kayo ay makaranas, maka-experience ng ganyan sa paligid ninyo, nalabag ng inyong karapatan bilang isang empleyado, maaari po kayo dumulog sa labor. Doon ay magsampa kayo ng kakulang reklamo laban sa inyong kumpanya. Pero kung sa tingin nyo naman, makatwiran lang yung ipinataw sa inyo, tanggapin na lang ninyo.
Sapagkat kayo naman mismo sa sarili nyo makakasagot, makakaalam kung meron naman kayong pagkakamali. Ang sa akin lang, sinare ko lang yung nabasa ko kanina, yung mga comment doon. At kung totoo nga, yung aligasyon ng guardia na siya hindi binigyan ng due process, ay sigurado po na mananagot ang mga nagkamali. Ano? At kailanman po ay hindi maaring maging mas mataas yung company rules sa konstitusyon o sa ligang batas. Partikular nga po kung yan ay usapin sa labor. At ang ating mga labor arbiter ay nakahanda naman na paglingkuran, no? Ang lahat ng mga nagrereklamo sa kanila. Kaya pinakamaganda ay dapat dokumentado. Kung ang pagbabatayan lang ay ang blue book ng isang kumpanya o mga company policy ay lumalabag po sa karapatan ng empleyado sa ilalim ng konstitusyon o labor code, ang dapat po masunod ay ang batas at ang konstitusyon at ang labor code dito sa ating bansa. Magandang gabi po sa inyo. Sana po ay may natutunan tayo sa munting kalaman, dagdag kalaman na aking ibinahagi. At bago po tayo magwakas, ito po ang nais kong iwan sa inyo na maiksing mensahe. Hindi sapat na dahilan ang company rules, blue book, o anumang katawagan nila para labagin ang karapatan ng isang empleyado kahit pa ito ay patakaran ng kumpanya kung ito ay labag sa batas. Ito po ay walang bisa at hindi dapat ipatupad. Magandang gabi po at mabuhay.